pwede kang makulong ng panghabang buhay dahil lang isa-isang maling pagkakamali or tinatawag nating honest mistake. at kung ano yan, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, sa panahon po ngayon, laganap mo po yung tinatawag na financial scams. At napakahalaga na protektahan po natin ang ating sarili at malaman po natin ano rin po ang magiging consequence at ang mga batas nagproprotekta po sa mga nagiging biktima. At para sa mga taong na hindi alam na hindi sinasadya lang po, alam nyo ba na meron na tinatawag na AFASA Law? Ito yung Republic Act 12010. Ito yung tinatawag na Anti-Financial Account Scamming Act. Ito po ay bagong batas na pwedeng maparusahan po isang tao na talagang lumalabag ng todo-todo. Todo. Ito po, pag-uusapan po natin ang iba't ibang mga scam. Money muling, social engineering, economic sabotage, at marami pang iba. Umpisahan mo muna natin yung tinatawag na money muling activities. Ano ibig sabihin po nito? Ang mule po ay para pong isang hayop na sinasakyan po katulad ng baka, kabayo, di ba? Kung ikaw ay nahuli na tumutulong sa mga kriminal, paano po? Sa pamamagitan ng pagpapahiram ng iyong bank account, GCash account, or yung mga tinatawag na e-wallet para paglipatan ng illegal na pera. Ay nako. Ito po ay tinatawag na money muling activity. At meron pong nangyayari po dyan na pakinggan nyo ito mabuti. Na may mga iba magsasabi, baka pwede akong magpera padala lang sa iyo o babayaran kita, bibigyan kita ng porsyento. Mga kapatid, mag-ingat-ingat po kayo. Baka hindi nyo alam yung pera pong nang dinadaan po sa inyong account ay galing na po sa illegal. Yung tinatawag nating drug money or let's say tinatawag natin ng illegal. Yung tinatawag na money laundering. Ito lang po paalala lang po, ignorance of the law is not an excuse. Ang mga taong mapapatunayan na kasabwat sa money muling ay maaring makulong ng 6 to 8 years at magbabayad ka ng 100,000 to 500,000. Kaya ito lang po, ako ay makikiusap po sa inyo, lalo na babala sa mga kababayan natin, OFW, bago ka tumulong sa pagpapasa ng pera, siguraduhin mo na legal ito. Hindi dahil nagtitiwala ka lang. Bakit po? Ang pwedeng manlamang po sa atin ang mga taong pinagkakatiwalaan po natin. Pangalawa na tinatawag na social engineering schemes. Paano naman to? Sisimplihan ko, ginagamit natin ang technology sa pamamagitan ng tinatawag na fake emails, texting, or phishing scam. Yung phishing scam po, may papadala sa yung link or let's say, sasabihin po sa inyo na nahack na kayo or let's say, tatakutin kayo. Ay nako, pag kayo po ay nanloko at nahuli po kayo na makuha niyo mga personal information tulad ng password, OTP, or bank details, pwede kayong makulong ng 10 to 12 years. At ang multa po nito umaabot ng 500,000 to 1 million pesos. So that's the second one. Third, ito pa, matindi. Itong batas na AFASA Law, kapag nang biktima ka ng senior citizen, pwede kang parusahan ng 12 to 14 years. At mas mabigat ang multa nito na sa 1 million to 2 million pesos. Tatandaan, mas mataas ang parusa pag ito ang naging biktima ay mga senior citizens. Pang-apat po, yung tinatawag nating economic sabotage. Ito yung pinakamabigat sa lahat. Ito po, nakakaapekto na po ng buong ekonomiya ng bansa. Ika nga, paano mo sasabihin na makakaapekto pag may ginawa kang like for example, yung mga scams na mga billions or trillions na ang pinag-uusapan. Marami pong apektado, masang Pilipino na talaga. Makukulong ka ng panghabang buhay at magmumulta ka ng 1 million to 5 million pesos dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng buong bayan. At ito pa, last, yung tinatawag na false or malicious reporting. Ito po ay nag-a-apply po sa lahat. Like for example, nagpalagana po kayo ng fake news. Diba? Nag-submit ka ng maling ulat na makakapanira po sa isang tao. Na, kapatid, itong AFASA Law covered na rin to. Makukulong din po ang taong gumagawa niya ng 1 to 5 years. At magmumulta ng 50,000 to 200,000 pesos. Kaya siguraduhin po natin na bawat po nating ipopost, i-share, dapat may sapet po ng basehan. Oo, wag lang po tayo ng share po ngayon. Kaya nga sa panahon ngayon, ako po ay nagbibigay ng paalala po sa atin, lahat, kasama rin po ako, ang bawat galaw po natin sa online ay may katapat ng responsibilidad. Lalo na sa mga influencers na katulad po natin. At sana naman kung napapanood nyo dito, yun nga sinabi, with Great power comes great responsibility. kaya wag tayo padalos-dalos na ika nga, number one, tatanggap lang ng tatanggap o ng mga project na hindi natin pinag-aaralan. Wag lang tayo ika nga, click ng click. Wag lang tayo share ng share. Nako, wag din tayo masyadong mabait. Baka ika nga, mapagsamantalahan tayo ng mga masasamang loob because no one is spared, not even me. Tatandaan, hindi lang pera ang mawawala.
kapag tayo po ay napasok sa mga alanganin na ganito. Kundi pati ang ating kalayaan. Kaya mag-ingat, maging mapanuri, laging nating sundin at i-check na lang po natin itong mga afasalo na ito. Kaya kung meron sa inyo malapit, nako, mag-ingat-ingat po kayo ha. Kaya mga ka-friendship, i-share po natin tong video na ito sa ating mga pamilya, kaibigan. Again, ignorance of the law is not an excuse. If you like this video, click like, share, at the same time, don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.